Ano ang garantiya natin na magiging ligtas tayo sa lugar na ito pagdating ng tinutukoy niyong dilubyo? Base sa inyong mga deskripsyon, ayon sa pagkakaintindi ko, ang dilubyong paparating ay hindi lamang basta-bastang bagyo. Ang dilubyong paparating ay hindi lamang ang sinasabi niyong kasamaan ng panahon at pagyeyelo dahil kung pagbabasehan itong nasa nakatalang kasaysayan, ang dilubyong ito ay may kasamang mga paglindol at tila bang paggunaw na ng mundo ang proseso. Papaanong nagawa niyong makaligtas sa mga pagkakataong nagaganap itong sinasabi niyong dilubyo ng bagyo ng yelo? Ang totoo niyan, hindi pa naman namin nararanasan yan. Puro mga kwento-kwento lamang ang tungkol sa dilubyo ng bagyo at base na rin sa mga impormasyong nakuha namin mula sa mga kakilala namin na sinasabing nagawa ng maranasan ng pagbagyong yan. Pero kung kami ang tatanungin nyo kung talaga bang naranasan na namin o nakainkwentro na namin o nainkwentro na namin ang bagyong yan, kinalulungkot ko pero hindi pa naming masasabi yan. Tama. Pawang mga espekulasyon lamang ang aming basehan. Ngunit hindi namang masama ang maniwala sa gantong kaganapan. Hindi masama ang maniwala sa babala ng mga kasamahan namin na mapagkakatiwalaan namin ng mga detalyeng naibigay sa amin. Alam niyo na, nakikita naman at bakas sa kapaligiran ang mga iniiwang pinsala ng dilubyong ito. Bagamat hindi namin ninanais ang maranasan ito at sa tuwing ia-anunsyo ang kaganapang ito sa ikalawang estasyon, karamihan sa amin ay nagsisilikas. Ngunit sa pagkakataong ito, alanganin ang umalis kami dito. Malayo ang estasyon upang mamalagi kami. Kaya naman, kagaya nyo, masasabi nating stranded tayo dito. Ngunit, kung tingnan nyo ang pader ng kuwebang ito. Tingnan nyo kung ano ang mga nauukit dito. Hindi ba walang talent ang nagpainting yan? Parang wala man lang artistic approach. Tingnan nyo, bakit parang mga chok-chok lang ang mga drawing nila dyan? At saka mas magaling pa akong mag-drawing dyan eh. Oo nga, bakit ganyan yan? Tingnan mo, ito, ano yung mga umuulan at bakit parang mga batuhang lalaki naman yan? Hasya kaya ito tingnan mo, mukhang nauntog itong isa, tinamaan ng malaking bato sa ulo. Ayan o, nabagok na tomba. Ang tinitingnan nyo ay ang pinakaunang tala ng kaganapan ng dilubyo dito sa lugar na ito. Ang mga nakikita nyong akala nyo ay bato o ang mga parabang mga bulalakaw ay ang mismong pag-ulan na dala ng dilubyo ng yelo. Bakit? Inaakala nyo bang tubig ulan ang dala nito? Hindi ba ganun? Di ba pag bagyo, tubig ulan naman talaga? Nagkakamali kayo. Ang dilubyo ng bagyong yelo ay may daladalang mga tipak ng yelo mula sa kalangitan. At maliban doon, buhawi na nagdadala ng labis na lamig na nagdudulot ng pagyeyelo ng nasa kapaligiran. At ang pinakaapektado nito, ang mga nilalang na hinding isinilang dito sa ikalawang estasyon, ang mga nilalang na dayo o salta lamang dito, kagaya natin. Ibig sabihin, pati kayong mga naglalakbay na ng matagal ng panahon dito, apektado pa rin yan? Mismo, dahil hindi naman kaming mga lokal na residente ng ikalawang estasyon, kaya naman kahit kami, oras na maabutan ng dilubyo ng bagyo, ay siguradong papanaw dahil sa lamig nito. Siguro hindi nyo na kailangang mabahala pa. What do you mean, Fred? Bakit hindi kaming mababahala? Dahil ang kuwebang ito, base sa detalyeng ibinigay sa akin ng aking gabay at base sa kanyang pagtitiyak, ang kuwebang ito ay nababalot ng isang kakaibang uri ng mahika at proteksyon. Meneng,
Explain mo nga sa amin further, paring Fred. Oo nga, paring Fred. Explain further. Ano bang ibig mong sabihin na sinabi sa'yo ng gabay mo? At bakit hindi tayong mababahala tungkol dyan sa dilubyong bagyo kung narito tayo sa loob ng kuweba? Ayon sa aking nalalaman at nauunawaan, tila yata naging aktibo ang depensa ng kuwebang ito. At kahit bang anong uri ng dilubyo, kahit gaano pa itong kalakas, ay hindi magagawang tagusin ang proteksyon ng kuweba. Kagayon pa man, dahil sa pagiging aktibo nito, wala nang iba pa ang maaaring makapasok dito nang walang pahintulot ng Panginoon ng kuweba. What? Panginoon ng kuweba? Sino naman yung Panginoon ng kuweba, paring Fred? Yan naman kasing gabay mo, installment kung magbigay ng impormasyon. Paano naman nating malalaman kung sino yung Panginoon ng kuweba na maaaring magpahintulot sa iba pang mga kailangan ng tulong para makapasok dito? Eh, wala naman iba dito. Tsaka yung nakalaban ni paring Zen ng parang espiritu, eh hindi ba, nawala na? O, paano pa nating gagawing maitanong sa kanya kung kilala niyo yung Panginoon ng kuweba? O kung siya naman yung Panginoon ng kuweba, hindi bang umalis na siya dito, nagpaalam na sa atin, nagtelebaybay na, ibig sabihin, tayo na lamang ang naririto? At saka di ba narinig mo yung bele nila? Maaari tayong manatili dito hanggang sa makalipas ang bagyo. Pero pag sumapit na yung pulang araw, the red sun ba, hindi na tayong maaaring manatili dito. Or else, Dito na tayong mananahan habang buhay. Makukulong tayo dito. Magiging mga caveman and woman tayo. Kung totoo ang mga tinuran ng iyong gabay, Fred, maaari kayang nalalaman niya din kung sino at kung papaano nating matutukoy ang Panginoon ng kuwebang ito na may kakayahan upang magbigay pahintulot at pumigil sa mga individual upang pumasok dito. May nalalaman ka ba? May nasabi ba sa iyo ang gabay mo? O kaya naman, may mga palatandaan ba na maaari nating pagbasihan upang matukoy natin kung narito pa ba ang Panginoon ng kuweba? di niyong kailangang mabahala dahil buhay na buhay at naririto ang Panginoon ng kuweba. Walang iba kundi si Zen. Nang sandali na matalo niya, ang halimaw na nakaharap niya sa may lawa ay naipasa sa kanya ang karapatan sa pagiging Panginoon ng kuweba. Sa madaling sabi, kontrolado niya kung sino ang papasok at lalabas dito at kung sino ang tutulutan niya na makatanggap ng proteksyon ng kuweba laban sa dilubyo ng bagyo. Maliban pa doon, base sa mga detalyeng nakasulat sa mga dingding ng kuwebang ito. What? Kahit yung dingding ng kuweba, kayang basahin nung gabay mong may libro. Ababa naman, napakahinyo naman yata ng gabay mo. At saka, napaka-studious. Oo nga paring Fred, ang galing naman niyang gabay mo. Akalain mo yun, marunong magbasa ng mga drawing na kingkoy, ang mga tsuk-tsuk na yan. So, what is the meaning and what is Anong sinabi niya paring Fred? Babanat-banat ka ng English dyan, di mo naman kayang panindigan. Oo nga, paring Fred. What does he mean to saying? Ano sabi niya? Ano sabi nung gabay mo? Ang dilubyong bagyo na paparating, ang unos na napipintong makaharap natin at ng lahat ng mga individual na dayuhan dito sa ikalawang istasyon. Hindi lamang bagyo, di lamang lindol, at hindi lamang mga tipak ng yelong malabulalakaw ang mararanasan. Dahil ang mismong bagyo ay may kasamang pangkat, pulutong ng mga halimaw at kaluluwa na magpapagala-gala sa buong kapatagan at gubat na sakop ng ikalawang istasyon upang mangalap ng magiging mga biktima nito. Mangalap ng mga magiging parte ng dilubyo na maiipon ng puwersa hanggang sa susunod na pag-ikot nito. What? Ang ibig mong sabihin, yung bagyong yan, buhay at nang re-recruit ng iba pa? Wow! Anong gagawin natin? Maaari kayang
pumasok yan dito sa kuweba natin. Ay, hindi nga makakapasok nga ni. Hindi ba sabi ni Paring Fred, you are not listening. Hindi ba ang sabi niya, protected tayo nung kung ano man ang protection na iniwan nung gorang na yun. At kontrolado ni Among Zin ang buong kakweba-kwebahan na ito. Ibig sabihin, hindi naman tayong magiging madadamage dito hanggat kasama natin si Among Zin. Tama ba ako, Paring Fred? Oo, ngunit may isang problema. Dahil natitiyak ko, base na rin sa ipinakita sa akin ng mga pangitain, hindi lamang tayo ang maaaring magtungo sa kuwebang ito. Sa mga huling oras bago sumapit ang pagbagyo, naroriyang dadating dito ang ilan pang mga individual na magpupumilit upang makapasok sa kuweba. At nakasalalay sa Panginoon ng kuwebang ito kung sila ay pahihintulutang makapasok o hahayaan na lamang na mamatay sa labas ng kuweba. Fred, ano bang pinag-uusapan natin dito? Sinong mga individual at ano ang maaaring piligrong dulot nila sa atin? Iyon ang problema, Zen. Dahil walang katiyakan, hindi na ibigay sa akin ang detalye kung ang mga nilalang na ito ba ay maaring magdulot sa atin ng kapahamakan. Depende sa kung paano natin silang kakaharapin. At maliban pa doon, ilan sa kanila ay hindi mga tao. Hindi mga tao. Anong ibig mong sabihin dito? Mga halimaw? Zen, may pangkat na mga aswang ang nagpapagala-gala dito sa ikalawang istasyon. Tila yata nagmula ito sa ating mundo. At base sa kanilang mga anyo, nagmula sila sa makabagong panahon. Ibig mong sabihin, kagaya natin, nagmula din sila sa kasalukuyang panahon? Paano sila nakarating dito? At ano ang pakay nila? Kung ano ang pakay natin, ay maaaring ganun din ang pakay nila. Kung ano ang ating itinungo dito, ay maaaring yun din ang gusto nilang makuha. Kung ano ang pakay natin dito, kung ano ang sinadya natin dito, malakas ang kutob ko. Yun din ang pakay ng pangkat na mga aswang na ito. Batid nyo naman siguro, hindi lamang tayo ang nagnanais ng kapayapaan sa ating mundo. Hindi lamang tayo ang nagnanais ng maging matahimik ang pamumuhay ng mga tao natin. Noon pa man, nang mag-umpisang lumitaw ang mga espesyal na uri ng tao, ay may mahabang pakikipagbaka na ang mga kagaya ko, ang mga aswang, upang mapanatiling protektado ang kanilang mga angkan, ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Batid nyo naman siguro ang hirap, pasakit at dahas na dinaranas ng mga aswang sa kamay ng mga espesyal na uri ng tao. Kami ang pangunahing punteriya ng mga espesyal na taong ito upang gawing pagkain nila, upang gawing kalakasan nila, nutrisyon para sa kanilang mga kapangyarihan at pang-alay para sa kanilang mga Panginoon. Kaya hindi akong magtataka kung bakit naririto ang iilang pangkat na mga aswang upang mangalap ng soul fragment. Ito ay sa kadahilanan na ibig nilang masigurado ang patuloy na pag-iral ng mga aswang. Maliban pa doon,
Mas matanda ang angkan ng mga aswang kumpara sa mga tao ng kasalukuyan. Mas marami ang kanilang karunungan tungkol sa mga ganitong daigdig. Kaya naman sigurado ako, ang kaalamang natututunan o nalalaman nitong si Maria ay posibleng nagmula din sa isang aswang. Base sa kanyang ritual at proseso, hindi akong maaaring magkamali. Tama si Ninang at hindi kong ikakaila ito. Dahil ang proseso ng pagpasok dito sa mundo ng kaluluwa at panahon ay natutunan ko mula sa isang kaibigang aswang. Isang kaibigang matagal nang naglaho. Dahil na rin sa kagagawa ng mga espesyal na uri ng aswang. Dahil na rin sa kagagawa ng mga espesyal na uri ng tao. Isinumpa ko sa kanya. Ipagpapatuloy ko ang kanyang plano at kagustuhan. Iyon na yung makarating dito sa daigdig ng mga kaluluwa at panahon at makakalap nga ng mga orba at ng mga soul fragment na yan. Hindi ko namang inasahan na makakasalamuha ko kayo at magiging pareho ang mga interes at pakay natin. Pero magkagayon pa man, hindi kong ninakaw ang karunungang ito. Kusang ibinigay ito sa akin ng aking kaibigang aswang. Naniniwala ako sa iyo, Maria. Kahit pang sabihin natin na may kalikutan ng kamay mo, ang karunungan sa ritual ng pagtagos sa mundo ng kaluluwa at panahon na nagmula sa mga matatandang aswang ay hindi kailanman mananakaw. Ang prosesong ito at kaalaman ay kusang ibinibigay ng mga aswang sa kanilang mga kaibigan, kapamilya at mga nilalang na pinagkakatiwalaan. Kaya wala kang dapat na ipaliwanag dahil alam ko, sino man ang nagbigay sa iyo ng karunungang ito ay itinuturing ka bilang pamilya at parte ng kanilang angkan. Bahagyang makikita ang luhaang mukha o luhaang mata nitong si Maria habang pinag-uusapan ang tungkol sa ginugunita niyang kaibigang aswang. Halata sa dalagang ito ang pait na nararamdaman niya sa tuwing sasariwain niya ang alaala ng aswang na namatay sa kamay ng mga espesyal na uri ng tao. Hindi nang idinitalye pa ni Maria kung papaanong naganap ito, kung papaanong namatay ang kanyang kasamahan o ang kanyang kaibigang aswang. Subalit batid nitong si Lazen na hindi biro ang pinagdaanan nitong dalaga sa kamay ng mga espesyal na uri ng tao. Naroroong napapakuyom pa itong si Maria ng kanyang mga kamay at tila bang bahagyang nagdurugo ang kanyang mga labi sa pagkagat niya dito. Nang mapansin naman ito ni Zen ay agad niya nang sinubukang ibahin ang usapan. Batid niyang hindi nang komportable itong si Maria sa paksa na kanilang tinatalakay, lalong-lalo na at pinag-uusapan na nila ang tungkol dito sa nasira niyang kaibigang aswang. Batid nitong si Zen na ayaw nang ungkatin pa ng dalaga ang usapin tungkol sa aswang na namatay. Mas itinuon na lamang at ipinako nila ang kanilang atensyon sa kung papaano nilang haharapin ang sitwasyon pagdating sa mga paparating na nilalang. Bagamat ginarantiyan na nito ni Ninang na siya na ang bahalang makipag-usap sa mga aswang na maaaring makisilong doon. Subalit wala pa ring katiyakan kung gaano ba silang kaligtas dahil ayon dito kay Fred, maliban sa mga aswang, may iba pang lahi o uri na mga nilalang ang maaaring magtuloy doon. Ang unang gabi na lumipas sa loob ng kuweba ay mapayapa. Tanging mga kwentuhan at palitan ng mga kaalaman at karanasan ang naroong namutawi sa kanilang mga labi. Nagkaroon ng panandaliang pagpapahinga itong sila Zen. Nagkaroon sila ng tsansa upang magawang ipahinga ang kanilang isipan, ikondisyon ang kanilang katawan at ihanda ito sa mas lalo pang mahirap na kakaharaping laban. Sa ikalawa at ikatlong araw ay ganoon ulit ang nangyari. Subalit nang tumuntong ang ikaapat na araw ng pananatili nila sa kuwebang iyon, doon nang nag-umpisa ang kanilang kalbaryo. Dahil mayat maya, unti-unti, iilan sa mga halimaw ang nagagawi sa bukana ng kuweba. Maya-maya, unti-unti, makikita nila ang paglikas ng mga halimaw na may pakpak na para bang nagmamadaling lumipad papalayo
sa kagubatan o kapatagan sa ikalawang estasyon na para bang naroroong may kinakatakutang halimaw na tinatakasan. Hindi maiiwasan na sa prosesong ito, magdulot ito ng pinsala sa kuweba. Hindi maiiwasan na sa prosesong ito, naroroong mangamba itong sila Zen dahil sa katotohanan. Ang ilan sa mga halimaw na ito ay naglalakihan. Ang ilan sa mga halimaw na ito ay may malakas na pandama, may malakas na pakiramdam sa mga espiritual na kalakasan. Makailan sa mga halimaw na ito ang nagtangkang pasukin ang kuweba, ang gibain ang depensa ng kanilang kuweba. Subalit ang panakanakang pagtatangkang ito ay napipigilan pa din naman nitong sila Mang Abner. Kahit pang nasabi na nitong si Fred na malakas ang depensa ang maaaring nakapatong dito sa kanilang kuweba at na hindi ito maaaring basta-basta na lamang pasukin ng mga halimaw. Subalit mas minabuting matiyak nitong pangkat nitong sila Mang Abner na maipepreserba ang proteksyon hanggang sa pagdating ng tunay na peligro sa kanilang buhay. Sa makatuwid, sa madaling sabi, ang mga panakanakang halimaw na naliligaw doon at nagtatangkang magdulot ng pinsala o lamat sa kanilang proteksyon ay agad nilang pinababagsak. Doon na rin natuto itong sila Kulas at ang buong pangkat nila kung papaanong kakaharapin ang mga halimaw sa tamang kaparaanan. Kung papaanong ipreserba ang kanilang kalakasan at ang kanilang mana nang hindi itong tuluyang nauubos sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Mga diskarte at karunungan kung iisipin ay ordinaryo lamang, subalit labis ang silbi o labis ang tulong pagdating sa survivability o pananatiling buhay sa loob ng ikalawang estasyon ng kagubatang iyon. Hanggang sa dumating ang sandali kung saan nagkulay kahel ang kalangitan. Ito na ang mga nakasulat sa kasaysayan. Ang pag-uumpisa ng dilubyong bagyo ng yelo. Iyan na ang senyales. Ang kahel at nagkukulay dugong kapaligiran at kalangitan. Ito na ang umpisa ng ating dilubyo. Omsim, tila yata pareho lamang ito sa kaganapan sa ordinaryong mundo, sa mundo ng mga tao. Ganito ang nagaganap bago ang unos. Ito ang nagaganap sa tuwing mangyayari na lilitaw o darating ang isang matinding kalamidad sa isang lugar. Tama, ang pagkukulay pula ng buong kapaligiran sa hapon. Ang pagkukulay kahel at dugo ng kalangitan at ang mahabang kapayapaan at katahimikan sa kapaligiran. Ito ang hudyat ng paparating na kaguluhan. Kahit pala dito, no, parang may pagkakahawig din sa ating Earth. Alam nyo, nung bata ako, nung doon pa kami sa baryo, naalala ko na naman si Paring Brono. Nung nandun pa kami, naranasan ko na rin isang bisis yung ganito, yung parang nagkukulay orange yung kapaligiran na parang padugo-dugo na pagdating ng hapon. Ang sabi ng matatanda sa amin, ito daw ang babala ng kalangitan sa paparating na kaguluhan. Hindi nga silang nagkamali kasi kinagabihan lang noon, ayun na nga yung nangyari. Nagbaha sa buong kapaligiran namin. Tapos, mabuti na lang talaga matataas ang bahay namin doon. Kasi, akalain mo ba naman yun? Yun ang kauna-unahang panahon na nakaranas kami ng buhawing may kidlat. Parang buhay tapos parang naglalakad at hinahanap yung mga kabayanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi biro ang ganitong uri ng tinatawag nilang signos. Tama, ito ang signos. Babala mula sa kalangitan tungkol sa kapahamakang napipinto na kaamba para sa ating lahat. Zen, kailangan mo nang magpasya. Igagalang ko kung ano man ang iyong kagustuhan. Kung hindi mong ibig na papasukin dito ang mga aswang, ganoon ang mangyayari. Total, nagawa nilang mabuhay at makatawid sa mundong ito nang walang tulong natin. Natitiyak ko naman na kayang-kaya nila ang manatiling buhay sa labas. Kanya nga lang, anong gagawin mo kapag dumagsa na dito ang iba pang mga lahi at halimaw, maging ang iba pang may buhay na makikiusap upang manuluyan?
hindi natin maiiwasan na iilan sa kanila ang maaaring magkaroon ng interes sa kuwebang ito at gumawa ng mga hakbang upang sipain tayo, upang tayo ang ipahamak at ang kinilang teritoryo. Naisip ko na rin yan, Ninang, at ikinokonsidera ko na rin ang posibilidad. Pero huwag kang mag-alala dahil magiging patas ako. Naririto si Fred at magagawa niya tayong matulungan. Taglay niya ang mata ng katotohanan. Alam niya kung sino ang magsasabi ng totoo at sino ang magsisinungaling sa mga sasapit ditong individual. Kaya naman hindi natin kailangang mabahala dahil sigurado ako 100% accurate ang kanyang mga sasabihin sa ating detalye. Fred, sa'yo ko iaasa ang lahat. Alam kong ako ang naitoka bilang Panginoon ng kuwebang ito. Subalit, mas malaki ang magiging silbi at tulong ng iyong mata ng katotohanan para sa kabuuang kaligtasan ng ating pangkat. Kailangan kong maidetermina mo kung sino ang nagsisinungaling at magbibigay ng kapahamakan sa atin. Huwag kang mag-alala Zen at gagawin kong lahat upang makatulong. Isa pa, tama ka. Binigyan na rin ako ng babala ng aking mga gabay. Ang aking karunungan ay labis na delikado at maselan. Kaya nakikiusap ako sa inyong lahat. Panatilihin nyo na lamang na lihim ang tungkol dito. At huwag na huwag nyong maipapaalam sa mga posibleng bisitang darating dito. Mas malalagay tayo sa alanganin kapag nalaman nilang may tinataglay akong mata ng katotohanan. Areglado, paring Fred. Ikaw ba naman, di ka pang nagtiwala sa amin? Alam mo naman na pagdating sa mga sikreto na yan, kami ang pinakamaasahan mo. Dahil ni minsan, hindi kaming maaaring sumira sa mga pangakong sinumpaan natin para maprotektahan ng bawat isa sa atin. Di ba paring Jimeno? Ako, sigurado ko, hindi naman akong magsasalita at magsusumbong ba. Pero hindi kung sigurado sa inyo. Tsaka ikaw pa rin Kulas, pasmado pa naman ang bibig mo. Ang siguro siguro pagdating nila, huwag nyo na lamang payagan na gumala-gala itong si Paring Kulas dito sa paligid ng all around natin. Siguro, itali nyo na lang ba si Paring Kulas para hindi na siyang magtangka pang magyabang tungkol sa kapangyarihan ni Paring Fred dahil sigurado ako, hindi niya naman mapipigilan niyang sarili niya. Pasmado pati utak niyan, manhead ba? Hindi niyang nalalaman, mali na ang ginagawa niya. Patuloy pa rin siya sa pagyayabang at pagsasalita. Kaya naman, Nenang, alam ko naman na ikaw ang may kaparaanan para gawing tahimik si Paring Kulas for the sake of everybody. Hindi nang kailangan yan, paring Jimeno. Magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ko kayong ipapahamak. Tinitiyak ko sa inyo, pangangalagaan ko ang lihim nitong si Paring Fred. Alam mo namang sanggang dikit kami niyan. Isa pa, anong akala mo sa akin? Mababaw na tao? Aba, alam ko kung alin yung dapat na ipagyabang at alam ko yung mga dapat na ilihim. Kaya naman, kumalma lang kayo. Itabi nyo, ako nang bahala dito. Samantala sa labas naman, habang nag-uumpisa ang kaguluhan sa kapaligiran, habang nag-uumpisa ang tila bang paguramentado ng mga halimaw at mga nilalang na nagtatago sa kagubatan, naroroong makikita nga ang iilang pangkat ng mga individual na para bang ang direksyon ay patungo sa kanilang kinaroroonan. Patungo sa kuweba kung saan namamalagi ang kanilang pangkat. Kabilang na dito ang grupo ng mga aswang na naroroong unti-unti at marahang tila bang sinusuyod ng kanilang pang-amoy, pandama at ng kanilang mga ilong ang kinaroroonan ng kuweba. Para bang may ideya na sila na umiiral ang kuwebang ito sa gubat na iyon. Hindi lamang silang tiyak kung saang bahagi ito ng kagubatan. Ang pinuno nila ay isang matikas na lalaki. Matalim ang mga mata nito at tila bang sa bawat bigkas ng mga salita ay may otoridad, matapang, mabagsik at makikita ang tila bang karunungan na nilinang ng mahabang panahon ng karanasan sa pakikipaglaban. Ika nga, isa itong pantas. Maihahalin tulad ang karunungan nito sa tinataglay na karunungan ni Ninang. Maging nitong si Sir Ed, hindi lamang purong lakas
dahas at kapangyarihan ang inaasahan at pinagbabasehan ng pinuno ng aswang na ito, bagkus ang kanyang karanasan sa maraming pakikipaglaban. Kahit pang sabihin na isa siyang aswang, subalit ang prioridad ng nilalang na ito, ang prioridad ng aswang na ito ay ang kaligtasan ng kanyang pangkat, ang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan o ng kanyang mga pinangangasiwaang grupo. Kaya naman, maingat ang kanilang mga hakbang, maingat ang kanilang ginagawang pagkilos papalapit sa kuweba ng proteksyon. Ngunit sa kanilang daan ay hindi maiiwasan na naroong nakaharap nila ang ilan pa sa mga individual na para bang iba ang tingin sa kanila, iba ang impresyon sa grupo ng mga nilalang na ito. Ay. Tingnan mo nga naman. Tingnan nyo ang mga naririto. Kung hindi akong nagkakamali, ito ang mga tinatawag nilang salot sa kabilang daigdig. Hindi ba? Tama ba ako? Hindi kang nagkakamali dyan. Mukha yatang tama ang mga tinuran mo. Mukha yatang sila yung mga tinatawag na aswang ng kabilang mundo. At ano naman ang ginagawa ng mga salot ng mundo sa kabilang daigdig dito sa mundo ng kaluluwa at panahon? Naubusan na ba kayo doon ng mga bibiktimahin? Kaya naririto na kayong nagpapagala-gala? At ano ang ginagawa ng mga salot ng kabilang daigdig dito sa mundo ng kaluluwa at panahon? Naubusan na ba kayo ng pagkain doon at mabibiktima? Kaya hanggang dito, nakarating na kayo sa paghanap ng pagkain nyo. Nakakadiri kayo. O baka naman, tiluyan na kayong sinipa sa inyong mundo at wala na kayong mapuntahan pa. Kaya dito nyo nang napili ang manggambala. Umalis kayo sa daraanan namin. Masyado kayong masangsang. Masyado kayong malansa. Hindi kayong karapat-dapat na maglakad sa parehong daang nilalakaran namin. Hindi kayong karapat-dapat na huminga ng hanging hinihinga namin. Dahil kayo ay marurumi. Kayo ay mga basura, salot, peste sa mundong ito. Tumabi nga kayo dyan kung ayaw niyong masaktan. Kaibigan, pagpasensyahan niyo na pero kami dumadaan lamang. At ayaw namin ng kaguluhan. Hindi kami naghahanap ng away. Ibig lamang namin ang manatiling buhay dito sa kagubatang ito. Haha, ganyan naman lagi. Kunyari inosente, kunyari mabait, kunyari hindi makabasag pinggan. Pero sa oras na matuto, sa oras na magkaroon ng malalakas na pantasmal na sandata, aba, nagiging mayabang na. Akala mo kung sino ng Diyos na nagmamayabang, naglalakas-lakasan at nang aapi ng mahina. Alam na namin ang karakas nyo. Nanggaling na kami dyan, kaya hindi nyo na kaming mauuto pa. Baliban pa doon, mga aswang kayo. Narinig na namin ang mga kwento tungkol sa inyo mula sa aming mga kakilalang nagmula sa inyong daigdig. Mga wala kayong pakundangan sa paglaban ng tao, di ba? Tanging ang kagustuhan nyo ay umubos ng mga buhay na nilalang. Ano? Sabihin nyong hindi kaming tama. Sabihin nyong nagsisinungaling ang mga kasamahan namin. Tama na yan. Huwag nyo nang pag-aksayan pa ng panahon ang mga pesting parasitikong ito. Tumabi na kayo dyan mga aswang kung ayaw nyong masaktan. Wala ako sa kondisyon para makipagdiskusyon sa inyo. At wala ako sa kondisyon upang magtimpi at magpasensya. Kung ayaw nyo ng gulo, kung ayaw nyong mapahama kayo, tumabi kayo. Tabi! Walang nagawa itong 5 aswang kundi ang tumabi na lamang sila. Kita nila ang napakalaking espada na tangan-tangan ng tila bang pinuno ng mga manlalakbay na ito. Maliban pa doon, ramdam ng pinuno ng mga aswang ang lakas ng puwersa ng pinuno ng mga manlalakbay na nakaengkwentro nila. Alam nitong aswang na hindi nilang kakayaning sagupain ito. Alam nila at alam nitong pinuno
na maaring may masaktan o masawi sa kanyang hanay kung susubukan niyang patulan, labanan at kasalungatin ang mga manlalakbay. Kaya naman sa halip na komprontahin pa ito sa kabila ng posisyon nitong pinuno ng mga aswang sa pagiging maharlika niya, nagpakumbaba ang pinuno. Sumunod naman ang kanyang mga kasamahan at naroroong nagsiyukuan sila. Tanda ng pagrespeto dito sa mga manlalakbay na kaharap nila. Bah, di na masama. Akala ko mga barbaro, mga aswang sa daigdig ng mga tao. May mga desente din naman pala at marunong magbigay ng galang na nararapat para sa atin. Tayo na mga kasama. Kailangan pa nating matukoy ang kuweba na dapat nating marating bago pang sumapit ang dilubyo. Hindi na masama. Pasalamat kayo. Marunong ang pinuno nyo na magbigay galang sa amin. Alam niyang kumilala ng malalakas. Kung hindi, yung mga pagtitig mo sa akin, baka ikinamatay nyo ng lahat yan. Doon ay agad na iniyuko nitong pinuno ng mga aswang ang ulo ng isa sa mga kasamahan niya na wari ba'y ibig na makipaglaban o ibig na umalma, kalabanin ang mga mandirigmang naroroon. Subalit labis ang pagpigil sa kanya ng pagpigil itong pinuno sa kanila. Hinayaan na lamang nilang lumampas ang mga manlalakbay. Mahal na hari, bakit mo akong pinigilan? Binabastos ka na nila. Kalapastangan na ng ginagawa nila at hindi ko mapapalampas yun bilang iyong punong tagapagbantay. Ikaw ang hari ng mga aswang sa ating lupain. Mahal na hari, tama siya. Dapat ay hindi natin hinayaang palampasin ang pambabastos nila sa iyo. Hayaan niyo na. Huwag niyo na lamang patulan pa. Wala tayo sa ating daigdig. Isa pa, hindi tayong naririto para makipagpasiklaban sa kanila. Naririto lamang tayo upang tuparin ang kahilingan ng nasira nating hari. Ako ang inatangan nyo bilang tagapagmana ng kanyang pwesto. Ang kanyang pangarap ay magtaglay ng mga pantasmal na sandata ang ating pangkat. Kaya naman iyon ang gagawin natin. Kaya tayong naririto para sa nag-iisa niyang tagubilin sa atin at kahilingan. Wala nang iba pa. Kaya naman kung maaari, pigilan nyo ang inyong mga sarili. Kung maaari, ay panatilihin nyo ang pagkakalma ng iyong isipan dahil kailangan natin sa lalong madaling panahon ay makahanap na ng ating masisilungan. Narinig nyo naman ang mga manlalakbay na iyon. Maging sila kinakabahan, natatakot at nag-iingat tungkol sa paparating na dilubyo dito sa lugar na ito. Kaya gayon din tayo. Hindi pa tayong malakas. Salat pa tayo sa kaalaman at karunungan ng daigdig na ito. Hindi pang nagtatagal ang ating pananatili dito. Kaya naman, kung maaari, mag-iingat kayo at huwag niyong pairalin ang galit ng inyong mga at huwag niyong pairalin ang inyong kapusukan. Huwag niyong pairalin ang galit na namumuo sa inyong mga isipan. Tandaan niyo kung bakit tayong naririto. Manari, paano yun? Mukhang patungo din sila sa lugar kung saan tayong magtutungo. Mukhang pareho din ang pakay nila. Ibig nilang matagpuan ang lugar na maaaring maging proteksyon para sa atin. Anong gagawin natin? Sa kanilang trato pa lamang sa atin kanina, natitiyak ko na wala silang balak na ibahagi sa atin ang lugar na iyon. Wala silang balak na hayaan tayong pumasok din sa lugar na kinaroroonan ng proteksyon sa bagyong paparating. Anong gagawin natin sakaling mag-cross na muli ang landas natin? Ang kailangan lamang natin ay mauna sa kung saan tayong magtutungo para sa proteksyon. Ang kailangan lang natin ay masigurado ang ating pwesto doon. Narinig nyo naman ang sabi ng matandang tumulong sa atin, hindi ba? Ang kuwebang iyon ay labis na malawak.
Mapapanatili natin ang ating kaligtasan kung masisiguro natin ang ating pwesto sa kaibuturan ng kuweba. Maliban pa doon, maaaring nauna na sa atin ang Panginoong may lupa. Maaaring nauna na sa atin doon ang tinatawag nilang Panginoon ng kuweba. Tama siya, ang Panginoon ng kuweba, ang nag-iisang individual na may karapatan at kakayahan upang pahintulutan ang sinuman upang makapasok dito. Kung wala ang kanyang permiso, kahit pa sabihin nating malalakas ang mga mandirigmang iyon, hindi rin nilang magagawang pumasok doon kung hindi silang tutulutan ng Panginoon na nangangasiwa sa buong kuweba. Itong ibinigay sa atin ay isang ebidensya, isang katunayan na inirekomenda tayo ng matanda. Hindi ko man kilala kung sino siya, ngunit ayon sa kanya, kung ipapakita natin ito sa Panginoon ng kuwebang iyon, ay papayagan tayong makapasok ng walang kwestiyon. Papayagan tayo na matatili doon para sa proteksyon. Ito ang wala sa kanila. Ito ang dapat nating ipagpasalamat. Lumalabas na itong pangkat na mga aswang ay mga aswang na maharlika. At maliban pa doon, ang mismong pinuno nila ay ang hinirang na kasalukuyang hari ng kanilang lipi. Sa makatuwid, pinakamataas ang katungkulan o hierarkiya ng posisyon ng kapangyarihan sa kanilang grupo. Bagamat hari ito, naroon ang labis na pagpapakumbaba nito, lalong-lalo na, at alam nilang hindi nilang sariling teritoryo ang kanilang kinaroroonan. Base na rin sa sinabi nitong hari, minana niya ang kanyang posisyon sa hari bago pa man ang kanyang panunungkulan. At ang dahilan ng kanilang pagtungo doon sa mundo ng kaluluwa at panahon ay ang makakalap ng mga soul fragment upang magtamo ng mga pantasmal na sandata ang kanilang mga mandirigma na magagamit nila sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili at sa kaligtasan ng kanilang buong angkan. Walang kalinawan, walang kasiguraduhan at walang pagkakakilanlan kung sino ang tinutukoy nitong matandang tumulong sa kanila. Pero base sa nalalaman nitong hari ng mga aswang, ang ibinigay sa kanilang parabang talisman ay isang katunayan, isang garantiya na mabibigyan sila ng karapatan upang makapasok sa kuweba. Bagamat walang katiyakan kung ito ba ay epektibo pa rin ngayong season na ang Panginoong namamahala sa kuweba. Subalit ito ang tanging pag-asa ng pangkat ng mga aswang upang magawang makapasok sa kuweba at maiwasan ang paparating na dilubyo. Subalit tama rin ang isa dito dahil ang pangkat ng mga mandirigma na nakalaban nila o nakaengkwentro nila ay doon din ang ruta at base na rin sa sinabi nito, kailangan din nilang matagpuan ang proteksyon ng kuweba. Sa makatuwid, mataas ang tsansa na magpang-abot sila doon at maaaring magkaroon ng sigalot. Ngunit wala silang pagpipilian. Tanging ang pagtungo lamang sa kuweba ang kanilang pag-asa upang manatiling buhay. Egoy, nakita mo ba yung reaksyon ng mga aswang na yun? Labis ang takot sa'yo. Ang galing mo. Nagawa mong masindak kahit mga aswang. Paniwalang paniwala pa sila na hindi tayong tagaroon sa mundo natin. Tama na yan. Huwag na nating pag-usapan pa yan. Ang mga aswang na yun ay walang silbi at walang laban sa atin. Pansin nyo naman siguro, mga bagong salta lamang sila dito. At tila yata, wala pang karanasan sa anumang pakikipaglaban sa mga halimaw. Nakita nyo ba? Ni isa man lamang kahit pinakamababang uri ng pantasmal na sandata, hindi silang nagtataglay. Kaya duda ako, baka kahit hindi pang sumasapit ang dilubyo, mamatay na sila dahil sa mga halimaw na naririto. Kaya pabayaan nyo na lamang, huwag nyo nang pag-aksayan pa ng oras, huwag nyo nang pansinin pa, at hindi naman natin silang kalibel. Mabuti pa, tingnan mo na yung mapa. Asan ba dito ang kuwebang sinasabi mo? At ako'y napapagod na sa paglalakad. Kailangan na nating magpahinga. Kailangan nating masigurado na tayo ang mauuna sa kuweba at tayo ang magmamay-ari nito. Pero hindi ba? Ang sabi nila, may nagbabantay daw doon ng tinatawag na Panginoon ng kuweba.
Papaano kapag naroon siya at hindi tayong pinapasok? Naniwala ka naman dyan. Saan ka ba nakakita ng kuweba na may Panginoon? Tanging mga kwento lamang yan, natakahaka. Mga panakot para hindi magtuloy ang mga manlalakbay patungo sa kuwebang iyon. Natitiyak ko, maliban sa kaligtasan, sigurado akong may kayamanan ang nakatago doon. Kaya naman, panay ang pananakot ng mga manlalakbay para huwag tayong magtungo doon. Malay natin, naroon ang mga mahalagang materyales na maaring gamitin upang makalikha ng mataas na uri ng sandatang pantasmal. Ang galing mo talaga. Hindi kong naisip yun. Tama nga naman. Ang galing mo talaga. Hindi kong naisip yun. Tama nga naman. Maaaring palabas lamang iyon ng mga matataas na mandirigma at manlalakbay upang sarilinin nila ang mga materyales na maaring matagpuan sa kuwebang iyon. Saan ka nga naman nakarinig ng Panginoon na Saan ka nga naman talagang nakarinig ng Panginoon ng kuweba? Meron bang ganong katungkulan? Pero, anong gagawin natin, Egoy? Papaano kung dito din patungo yung mga aswang na yon? Base sa kanilang pagkilos at sa kanilang rutang tinatak, bago natin silang makainkwentro, parang parehong lugar ang kanilang tutunguhin. Parang pareho ang kanilang hinahanap, ang kuweba. Papaano kapag sa pagsapit natin doon ay nagtungo din sila? Tatapusin na ba natin? Papaslingin na ba natin ang mga aswang na yon? Sigurado akong tinik sila sa lalamunan kapag naglaon. Sige lang, antayin lamang natin. Tingnan natin kung magtutungo sila sa kuwebang iyon at kung sakasakali man na talagang doon ang kanilang destinasyon. Pasensyahan na lamang dahil sisiguraduhin ko kung doon ang tungo nila, mas gugustuhin pa nila ang sagupain ang bagyo kesa sa sagupain ang galit ni Egoy. Oh, ayan na yata ang kuweba. Hindi yata yan, Egoy. Tingnan mo yung base dito sa mapa. Iyan ang unang kuweba. Isang mapaninlang na lugar na marami ang nagkakamaling manlalakbay at napagkakamalan na ang kuweba ng proteksyon. Pero pawang kamatayan lamang daw ang nag-aantay sa loob niyan. Mga halimaw na hindi masukat ang kalakasan. Isa pa, ang hangin dyan ay hindi ligtas para sa mga taong kagaya natin. Mga hangin na nilalanghap ng kaluluwa. Mga hangin na nakamamatay para sa mga kagaya nating dayo sa kagubatang ito. Doon, sa kabila ng punong napakataas na yan, dyan naroon ang kuwebang hinahanap natin. Kung gayon, pagdasal na lamang natin na ito ang mapagkamalan ng mga aswang na yon bilang kuweba ng proteksyon. Hindi na natin kailangan pang abalay ng ating mga sarili. Ang kuweba na mismong yan ang papatay sa kanila. Kaya yan, tiyakin yung tatakpan yung daanan patungo sa kuweba ng proteksyon. At huwag nyo nang hayaan pang madiskubre pa ito ng mga aswang. Hayaan yung isipin nila na ang kuwebang ito ang tunay na kuweba ng kaligtasan. Napakalupit mo talaga, Egoy. Pero tama, mga aswang sila. Simula ng kabataan ko, kwento na sa akin ng lolo ko ang tungkol sa pagiging ganid nila sa kanilang mga tao, ang kasamaan nila at pagiging mapagsamantala sa mahihina. Dapat lang na sa pagkakataong na ito, iganti natin ang mga nabiktima nilang tao. Kaya dyan, lagyan nyo ng ilusyon ang daanang ito. Kagaya na pag-uutos nitong sila Egoy, ang kasamahan nila na may kakayahan sa paglikha ng mga ilusyon ay agad na kumilos upang takpan ang daanan patungo sa kuweba ng kaligtasan. Ito ay upang malinlang ang mga aswang at mapahamak sa kuweba ng mga sumpa. Tama na yan. Tayo na. Kumilos na tayo bago pa tayong maabutan ng mga aswang na yon. Tingnan natin kung ano ang kahahantungan nila sa oras na lamunin sila ng mga halimaw sa loob ng kuwebang yan. Kumilos na kayo. Hay! Napagod ako dun sa ginagawa natin sa loob ah. Mabuti pang magbantay dito at magpahangin. Teka, tingnan niyo yung mga tao na yun oh. Saan kaya silang papunta? Bakit kayang patungo sila dun sa masukal na kagubatan? Iwan ko, pero
Baka naman, hinahanap nila ang masisilungan. Siguro hindi nilang trip tong kuwebang to, kaya doon silang patungo. Sa bagay, mas malaki yung kuwebang yun. Baka naman, mas maganda ang proteksyon doon. Ano sa tingin mo pa rin, Kulas? Yung nadaanan natin kuweba doon. Nako, negative tayo doon. Ang sangsang ng amoy ng bukana. Palagay ko marami nang namatay doon. At saka, delikado yun para sa mga kagaya nating pogi. Hayaan mo na sila doon. Kung yun ang gusto nilang lugar, edi doon sila. At least, hindi silang makikipagsiksikan dito sa atin, di ba? Oo nga, tama ka pa rin, Kulas. Ang galing mo talaga mag-isip, ano. Mabuti nga yun. Doon na lang sila at hayaan na natin sila doon. Tika, bakit nilang tinakpan yung daanan? Aba, ang daramot naman nila. Parang ayaw na nilang may iba pang makapunta doon sa kuwebang yun Mukhang balak nilang angkinin. Hayaan nyo na. Hindi nyo bang alam kung anong kuweba ang pinupuntahan nila? Ano pa nga ba? Di yung kuwebang malaki, yung doon sa kabila, nandaanan namin yun ni paring Meno. Medyo malangsa nga lang yung paligid pero mas malawak yun dito. Siguro, mas magandang lugar na yun. Kung ako sa inyo ay hindi ko nang susubukan ang magtungo doon. Dahil ang lugar na iyon ay ang kuwebang isinumpa. What? Kuwebang isinumpa? What do you mean about that, mga Abner? Alam nyo, madalas ay eto base lamang sa mga naririnig ko. Ngayon ko lamang naalala, madalas ay napagkakamalan na ang kuwebang isinumpa ay ang kuweba ng proteksyon. Madalas na napagbabaliktad ang lokasyon nila. Ibig mong sabihin, eto yung kuweba ng proteksyon at yun yung kuweba ng sumpa. So, what is there? Ano ang nakikita doon? Ano bang mapapala ng mga peoples na pupunta doon sa loob ng kuwebang isinumpa? Oo nga, siguro maraming kayamanan doon at maraming pagkain. Kaya siguro nagmamadali yung mga tao na yun, yung mga kalalakihan na yun. Kasi gusto nilang masulo yung mga pagkain doon, ano? Anong ibig niyong sabihin? Ang lugar na iyon ay lugar ng mga halimaw. Kung gusto mong magsanay, kung gusto mong pabilisin ang proseso ng iyong kalakasan at ang karanasan o eksperyensya ng iyong sandatang abismal, iyon ang perpektong lugar. Dahil may sabi-sabi, walang humpay ang pagdaloy ng enerhiya ng mga halimaw doon. Walang humpay ang mga halimaw na lumilitaw sa tuwing makakaamoy ng sariwang karne. Kung iisipin, kung isa kang mahusay na mandirigma, na ibig na pabilisin ang pag-usad ng kapangyarihan at kalakasan at ng kasanayan, iyon ang perpektong lugar para sa iyo. Pero kung ibig mong magpahinga, bangungot ang lugar na iyon at hindi mong gugustuhin. Ganun pala yun. Siguro pa rin, Kulas, sila yung mga pinakamasisipag na mga mandirigma at manlalakbay dito sa Kapatagan. Oo nga, kahit may bagyo, parang gusto nilang magsanay doon, ano? Siguro gusto nilang mas mapabilis ang paglakas nila. Kaya naman, kahit nang peligroso ang bagyong paparating, gusto pa nila dong magpalakas at makipaglaban sa mga halimaw. Nakakahanga naman ang mga kalalakihang yun. At saka, tingnan mo, tinakpan nila yung daanan kasi it means ayaw nilang may ibang mapahamak na magtungo doon. Siguro ayaw nilang maabala sa kanilang mga training at saka sabi nga nitong si Mang Abner, delicates doon at maraming monster. Siguro, naalala lang nila na mga may magkamali pang magtungo doon at mapagkamalan yun na kuweba ng proteksyon, di ba? Oo nga, nakakahanga naman ang mga individual na yun. Anong ibig niyong sabihing individual? May grupo kasi ng mga manlalakbay na kanina pang umaaligid sa kuwebang ito. Pagkatapos, tinakpan nila yung daanan at nagtuloy sila doon sa may patungo doon sa kuwebang, sinasabi mong kuwebang isinumpa. Siguro nagiging concern lang sila sa mga manlalakbay para hindi magkamali ng daanan, ano? Lingid sa kaalaman nitong sila Kulas. Pagkakamali ito nila Egoy. Pagkakamali ng nagmabasa ng kanilang mapa. Kagaya nga ng sabi ni Mang Abner, madalas na mapagbaliktad ang lokasyon ng kuweba ng proteksyon at kuwebang isinumpa. At sa pagkakataong iyon nga, nagkamali ang pangkat ni Egoy. Ang inaakala nilang kuweba ng proteksyon na tinungo nila ay ang mismong kuweba ng sumpa. At ang iniisip nilang kuweba ng sumpa na naroroong pilit nilang inilantad sa mga paparating na aswang ay ang mismong kuweba ng proteksyon. Hindi naglaon na banaagan nitong sila Kulas ang 5 figura ng mga aswang. Malayo pa lamang
Batid na at amoy na nitong sininang ang presensya ng mga aswang, kaya naman agad siyang napasugod sa bukana upang salubungin ang mga paparating na individual. Tumabi kayo. Mukhang ito na ang tinutukoy ni Fred na pangkat ng mga aswang na maaaring magawi dito. Hayaan niyong ako ang makipag-usap sa kanila. Sabi sa'yo pa rin Kulas sunod-sunod nang magsisidatingan dito ang mga individuals na para bang may invitation. Mabuti na lang talaga at nagkawang-gawa na yung mga grupo ng lalaking yun para harangan yung daanan para hindi na magkamali yung magtutungo di ito. Asa na ba si paring Fred? Akala ko ba susubukan niyang tingnan kung magsisinungaling niya mga haswang na yan tungkol sa kanilang tunay na pakay? Naririto ko. Ninang, nakahanda na ako anumang sandali. Magaling. Hayaan niyong ako munang makipag-usap. Kulas, nakikiusap ako sa iyo. Panatilihin mong tahimik at mapayapa ang usaping ito. At huwag mong susubukan ang makialam sa aming usapan. Maaari ba? Aligrado, akong bahala. Makikita mo kung gaano kadisiplinado ang aking karunungan. Leave it to me. Akong bahala sa mga sikreto ni paring Fred. Hindi malalaman ng mga aswang na yan na may mata ng katotohanan ito. Ano ba yung paring imeno? Sabi nang huwag kang maengay Sabi na huwag mong sasabihin yun at ilalantad. Ikaw naman tong daldal ng daldal. Shut up there, okay? Ikaw naman sinasadya Mala nga kayo yan. O sige na. Antayin na lamang natin. Ang laki ng mama na yan Tingnan mo. Mas matangkad pa yata kay paring Fred. Mukha yatang hari ang isang ito. Ang kanyang postura, pagkilos, maging ang ekspresyon ng kanyang muka ay nangangahulugan lamang ng pag-iingat at tila bang tinitiyak niya ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan. Sa makatuwid, ang isang yan ay maaaring ang hari ng kanilang angkan. Wow, ang galing mo naman, Nenang. Malayo pa lang, alam mo na kung ano ang posisyon nila. Tika, ang isa, ano naman yan? Ano naman ang posisyon yan? Base sa kanyang pagkilos at sa kanyang ginagawang pagbabantay, siya ay maaaring ang kanang kamay ng hari. Maaaring siya ang tagapagprotekta ng mga maharlika at ang ibang kasamahan niya ay mga makapangyarihang mahikerong aswang. Kaya ko na ito. Akong bahala. Fred, tingnan mo kung masusukat mo kung gaanong katotoo ang kanilang mga sinasabi at kung nagsisinungaling ba sila. Oras na mangyari yon, bigyan mo lamang ako ng hudyat upang malaman ko ang karampatang aksyon kontra sa kanila. Aliglado, Ninang. Akong bahala sa'yo. Nakatayong tahimik at inantay nga nitong sila Ninang ang mga paparating na aswang. Sa bungad pa lamang ay tila bang nakilala na nitong haring aswang ang figura ni Ninang. Kaya naman agad itong nagmadali at naroroong lumuhod sa harapan ng matandang aswang. Isang karangalan ang makita ka dito, Ninang. Hindi kong akalain na maging dito sa mundo ng kaluluwa at panahon ay matatagpuan ko ang isang kagaya mong alamat. Kung gayon, ikaw pala yan. Malaki na ang pinagbago mo. Oho, at sa kasalukuyan ako ang naatasan upang pansamantalang humalili sa nasirang hari. Ito bang mga kasamahan mo? Tumpak, mukha yatang hindi ko nang kailangan pa ang interogasyon. Mga kasama. Ang isang ito ay estudyante ko. Kilala ko to sa pool ng pagkabata niya. Hindi kong akalain na sa tinagal-tagal ng panahon dito tayo magkikita. Tumuloy kayo. Delikado ang labas. Teka, mali ito. Hindi ito ang kuweba ng proteksyon. Doon sa kabila. Mahal na hari, nasa kabila ang kuweba ng proteksyon. Ano? Nagkakamali kayo? Sa tingin nyo ba, kung doon ang kuweba ng proteksyon, magtatagal kami dito at tatambay-tambay? Tsaka do not disturb ang lugar na yon. May mga nagsasanay. May nauna sa inyong mga grupo ng mga kalalakihan na para bang nag-iensayo ng kanilang kalakasan doon. Kung gusto nyong makipaglaban din sa mga limaw doon, antayin nyong matapos sila. Pero kung gusto nyo ng proteksyon sa paparating na dilubyo, ito ang lugar. This is the place. This is the protection. Di ba parang no? Oo nga, kung gusto nyong makaligtas mula sa dilubyong bagyong Yelo, dito kayo magpunta because this is totally protected. 100% safe ka.
kahit pa meron, kahit pa ano ang mangyari. Kaya naman welcome, pasok na kayo dito. O nga, coming in. Dito na kayo at huwag kayong mahiya. Kahit naman mukha kayong mga walang hiya. At saka, Ninang, aswang silang lahat, di ba? At saka, paano mo naging estudyante ang isang yan? Hari nga siya. Mahabang istorya pero halik kayo at tumuloy kayo. Sumunod kayo sa amin at huwag na kayong magtagal pa dyan sa labas. Bago pa kayong makita ng iba, ang kuwebang ito ay protektado at tanging ang tutulutan lamang ng Panginoon ang makakapasok. Kung gayon, kayo ho ba ang Panginoon ng kuwebang ito? Totoo pala yun. Nagkakamali ka. Hindi ako ang Panginoon ng kuwebang ito, kundi ang kasamahan ko. Tuloy kayo. Sa tingin ko naman ay mabuti kayo. Walang naging reaksyon si Fred. Sa makatuwid, wala kayong dalang panganib para sa aming grupo. Binabati ko kayo at nakarating kayo dito. Kaya naman pumasok na kayo bago pa kayong maabutan ng mga halimaw mula sa labas. Maraming mababangis na halimaw ang nagagawi dito dahil na rin sa paparating na dilubyo. Kaya hindi nyo gugustuhin na maabutan kayo sa labas. Halina kayo. Sandali, maaari ba magtanong? Naririto na rin ba yung pangkat ng mga kalalakihan at malaking mama na may daladalang malaking kampilan? Yung may peklat sa muka. Nauna kasi sila sa amin. At ipinapangamba namin na baka magdulot kami ng kaguluhan dito kung nararayan sila sa loob. Malaki ang galit nila sa mga aswang. At tila yata hindi nilang gusto ang manatili sa isang silid na kasama kami. Ibig mong sabihin, yung kulot na malaking mama na may peklat na pa-cross sa mukha niya? Yung parang sabog yung nguso na kulay itim? At saka may nunal sa noo? Oo, yun nga. Kilala mo ba siya? Ibig mong sabihin, yung may kasamang mataba na para bang may dalang lagaring sandata? Oo, yun nga. Nandyan pa sila sa loob. Naka-inkwentro kasi namin sila sa daanan. At natatakot kami na baka magdulot pa ng kaguluhan dito sa kuweba kapag nagkita kami. Huwag kayong mag-alala. Andun sila sa kabilang kuweba at nag-iinsayo. Doon sa kuweba ng sumpa. Dumiretso sila doon eh. Ayaw nga yatang magpa-istorbo, tinakpan yung daanan. Kaya naman, huwag nyo silang alalahanin. Alam nyo, huwag nyo silang ginajudge. Kita nyo, hardworking sila at nagsasanay doon habang tayo dito nagpapahinga. Nagtuloy nga sila sa imbitasyon nitong sila Zen. Laki ang pasasalamat nila at nakahinga sila ng maluwag nang sabihin nitong sila Ninang na wala nga doon ang mga individual na nakakompronta nila sa daanan. Ngunit nagtataka sila sa sinabi nitong si Kulas na nagsasanay ang mga ito dahil bakit silang magsasanay sa kuweba ng sumpa at bakit silang mananatili doon sa kabila ng katotohanan na narinig nitong mga aswang na ang kuweba ng proteksyon ang hinahanap ng pangkat nitong sila Egoy. Mukha yatang napakatahimik ng kuweba ng proteksyon nito. Mukha yatang wala pang nakakarating dito. Baka naman nakain na sila ng mga halimaw bago pang makarating dito. Ayaw mo nun, solo natin ang lugar na ito, Egoy. Malaya tayong kumilos-kilos. Bakuran natin ang maayos nang hindi na makapasok ang sino pa. Sigurado ako, narating na ng mga aswang na yon ang kuweba ng sumpa. Sa magkakataong ito, baka nilalapal sila ng mga nilalang na naroroon sa loob. Kung kapalaran nila yon ay kapalaran nila yon at wala na silang magagawa pa. Halina kayo. Pumasok. Teka. Saklolo! Ano ito? Lumitaw ang isang napakalaking halimaw na may malaking bunganga na naroroong nagtatago pala sa kalupaan. Nang makatapak dito ang dalawa sa mga kasamahan ni Egoy, nagising ito at bumuka ang bunganga at naroroong agad-agad na nilapa ang dalawang nakatapak dito. Walang nagawa sila Egoy dahil nang sunod na ibukal nito ang kanyang bibig, nilunok nito ang dalawa sa kanyang mga kasamahan at muling naglaho sa ilalim ng lupa. Ano nangyari dito? Bakit may mga halimaw na nauna na? Nagkakamali ka, Egoy. Hindi silang nauna. Tingnan mo, nagmumula sila sa loob ng kuweba. Teka. Rumaragasa at dumadagundong ang buong kuweba dahil sa puwersa ng mga pagsisigawan nito. Labis ang pagkataranta nitong sila Egoy at agad silang nagsitakbuhan nang makita nila ang pagkamatay ng dalawa sa kanilang mga kasamahan. Mabilis silang nagtungo pabalik sa ruta kung saan nadaanan nila ang unang kuweba. Ngunit dahil sa bisa ng ilusyon na ginawa ng dalawang kasamahan nila na noon nga ay nalapa na ng halimaw mula sa lupa, hindi nilang magawang daanan ang tamang daanan pabalik sa kuweba. Di nila ito matagpuan
Naroroong nagpapaikot-ikot lamang sila sa teritoryo ng kuweba at hindi tiyak kung saan ang daanan papalabas. Ano na to? Lintik! Ang palpak nyo talaga. Ang sabi nyo, tamang kuweba ang pinuntahan natin. Eh hindi ba? Ito ang kuweba ng sumpa. Madali kayo. Gumawa kayo ng paraan para makabalik tayo doon sa unang kuweba. Pero paano? Patay na yung gumawa ng mga ilusyon na daanan. Hindi natin masisira yan. Nasaan ang daanan pabalik doon? Nang lumingon sila sa kanilang likuran, naroroon ang dalawang naglalakihang aswang na nagdurugo ang mga bibig. Nakikita, nanginangatapan nito ang isa sa kanilang mga kasamahan. Sabay ng pagkadurog ng ulo nito at kumatas ang utak. Kasunod nito ay inagaw ng isa pang halimaw ang mga paa at animoy dalawang aso na nagtatalos sa isang buto. Nanlumo itong si Egoy. Nasira ang kanyang mga plano. Napakakampante siya. Napakakampante niya at inaasahan niya nga na magiging maayos at pulido ang kanilang pagpasok sa kuweba ng proteksyon. Ngunit lumalabas, maling kuweba ang kanilang pinasok at ang dapat na mapahamak ay naroroong pumasok sa kuwebang ligtas. Mga ka-Midnight, ito ay isang special episode na handog po sa inyo ng ating Senyor Ibarra na si Sir Fred. Request niya po ito na mag-issue tayo o maglapag tayo ng kwento sa gabing ito. Kaya ipagpaumanhin nyo kung medyo nagabihan na po ang ating paglapag. Ito ay sa kadahilanan po na hindi naman po natin talagang inaasahan ang magkaroon po tayo ng kwento sa gabing ito. Dahil sa, alam nyo naman po na alternator every other day ang ating upload sa Midnight DJ Tagalog Horror Story. Ngunit ipagpasalamat po natin ang lahat dito kay Senyor Ibarra, Sir Freds, dahil sa kanyang suporta at kahilingan na mailahad natin ito. Sana po ay naibigan nyo.